Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang pagsasagawa po ng personal na sakripisyo para po sa kaharian ng Diyos, kaakibat ng katungkulin at pagbabasbas o blessing ay iyong mga sumusunod sa ating pong Jesus Nazareno. At sa ating pong ebanghelyo ngayong linggong ito, mga kapatid, binikas po ng ating pong Jesus Nazareno ang pagnanais ng sino mang sumunod sa Kanya ay Kanyang pasanin ang Kanyang krus at siya'y sundan. Sa bisa po ng ating binyag, mga kapatid, lagi po itong sinasaloob ng sakramento pong ating tinanggap noong tayo binyagan ay nagpapatuloy po ngayon ng pabahagi at kabuuan ng ating pagsunod sa Panginoon na tayong lahat, bago tayo binyagan at buhusan ng tubig at bigkasin na ikay binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, una pong itinatatak ng pari ang tanda ng krus sa noo. At pagkatapos ng pari na magbibinyag, ay ang tatay ang maglalagay
at susundan po ng nanay at ang mga ninong at ninang. Kaya't ito po itatak natin, mga kapatid. Ang pagsunod sa ating Poong Jesus Nazareno ay nagtataglay ng pag-ako ng pagpapasan ng krus. Ang binyag na ito ay patuloy po na kailangan magkaroon ng ningas sa ating pananampalataya. Ang binyag na ito ay isang patuloy na pagpagpadaloy ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. At kasama po dito na kung saan ang mga yapak po ng Poong Jesus Nazareno ay maging yapak po natin. Kaya nga po, sa ating landas, bilang isang mananampalataya, ay meron tayong susundan at pamamaraan ng uri ng pamumuhay na patuloy pong nag-uugnay sa Diyos. Kaya nga po, anumang mga gawain natin, mga kinalalagyan natin ng mga pinagkaloob po ng Diyos sa atin, ito po ay paglilingkod, pag-aalay. Yung mga trabaho inyong pong kinalalagyan ngayon ay mga pag-aalay, kaya't sinasabi po ng paggawain na itilalaga ng Diyos sa inyo ay gawin ng may katapatan at nag-uugat sa pag-ibig bilang paglilingkod sa Kanya upang ang kaharian ng Diyos ay lumago at ang pag-aalay na ito ay maging sangkap ng ating pagbibigay kaluguran sa Diyos. Araw-araw po tayo ay tinatawagan na magbigay kaluguran sa Diyos. Ano man ang mga gawain, paglalaba, pagluluto, pag-aasikaso sa mga may sakit, sa opisina, paglilingkod sa sambayanan. Kapag ito po'y isinasagawa ng may buong katapatan at pag-ibig, ito po'y pag-aalay sa Diyos. Ito po mismong idinulot ng Diyos sa atin ay magagawa po natin bilang pagsunod sa Kanya ng may katapatan at kung may kahirapan, ang mga gawaing ating isinasagawa sa ating buhay, ito po'y mga krus. Ang pagpapasan sa krus ay hindi dapat maging kalungkutan sapagkat ito po'y pakikiisa sa pagpapasan ng krus ng ating Poong Jesus Nazareno. Nagwawalis ka, naglalaba, nagtitinda, nasa opisina, nagmamaneho, nagbibiyahe ng taxi, nagmamaneho ng jeep. Kapag ito po'y sinagawa ng may buong pagmamahal at pag-aalay sa Diyos, ito po'y nakapagbibigay kaluguran sa Diyos sapagkat mabuti ang direksyon ng lahat ng iyong isinasagawa. Kung ikaw ay isang full-time nanay sa inyong tahanan, ang pag-aasikaso ng inyong mga anak ng may pagbibigay lakat ng para ito'y mabigyan ng isang pamamaraang landas na nagbibigay liwanag. Ang Diyos na ito, ang Diyos na tumatawag sa atin ay malulugod sapagkat ang mga tungkuling iniyata sa iyo'y nag-uugat sa pag-ibig para sa Diyos. Kaya nga po, sa atin pong ebanghelyo po ngayon, ang hahantungan natin po sa lahat ng mga dadaanan po natin sa ating buhay, ang lahat-lahat ng mga hamon, mga paghihirap, pagpapakasakit, at ano pa mang mga darating sa ating buhay, ito po'y ang ating pagtungo sa Kalbaryo na magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagiging disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Pinaghihirapan, naroroon pinagpapawisan, pinagkakalyuhan, nagbabata ang katawan ng lahat ng anumang mga gawain na ito'y iniuukol para sa Diyos, na nagbibigay kalwalhatian sa Diyos.
Kaya nga po, kung tayo po'y nagtatrabaho ng super sungit, init ang ulo, nagagalit lagi, hindi po tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo nagbibigay kaluguran sa Diyos. Kaya't sinatapon po tayo sa ating ikalawang pagbasa, magbago tayo. Yung nadinig po natin kanina, na kung saan upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya at maging karapat-dapat tayo sa pagsamba sa Diyos. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba, magbago upang mabatid ng natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pag sinabing talagang ganap, ito po yung perfection. Pinagsisikapan natin na tayo'y maging ganap sa harap ng Diyos. Pinagsisikapan na ito'y nag-uugat ng paglilingkod ng kaligayahan. Tandaan po ninyo, ang isang paglilingkod na nag-uugat sa kaligayahan dahil sa pag-ibig sa Diyos, ito'y atomic bomb. Ibig sabihin, nagnginginang tayo sa harapan ng Diyos. Ng lahat. Pagod ka ba? Hindi. Para sa Diyos ito, wala akong karapatang magreklamo sapagkat ang isang taong nag-aalay ng kanyang lahat, buong katawan, puso, isipan para sa Diyos. Kaligayahang ito na dinudulot at nagbibigay kaluguran sa Diyos. Tandaan po natin po, everyday, araw-araw, ang hinihingi sa atin ng Diyos, tayo'y makatutok sa Kanya at mabigyan po natin siya ng kaluguran. Kaya po mga desisyon sa buhay, umaga pa lang, sabihin ninyo sa inyong mga sarili, hindi ako magrereklamo, kundi ako'y magpapasalamat sa Diyos. Hindi ako magiging masungit sa mga taong aking paglilingkuran. Hindi ako magiging madamot sa mga taong aking paghahandaan ng mga pagbibigay upang sila'y maibsan sa anumang mga kahirapan. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung magagawa po natin ito, ang tawag po dito ay pagsasanay sa kabanalan. Saan tayo ihahatid ng pagsasanay sa kabanalan? Ang paghahari po ng Diyos sa ating buhay. Para nang narito sa lupa, para nang sa langit. Dito sa lupa, para nang nasa langit. So ito po yung nais ng Diyos, na hindi pa man natin naaabot ang langit, pero para tayong dito sa lupa, para nang nasa langit. Ang lahat ng mga kabutihang ating gagawin, lahat ng mga paglilingkod sa kapwa natin bilang tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya't huwag kayong matakot. Araw-araw po, hinihingi ang biyaya, ang panalangin, ang sakripisyo. Kung dumating man po ang mga pagsubok sa buhay, mayroon ng pinag-uugatan ng pagiging matibay at ang pagsasabuhay bilang konkreto ng aking pananampalataya sa Kanya. Anuman ang dumating sa aking buhay, ay naroroon ang isang pinakamabisang pagtugon ko sa Diyos. Meron po akong isang kakilala, naglilingkod po sa simbahan, nagkasakit siya. Father, sabi niya, lahat ng aking lakas, lahat ng aking mga talento na hiningi sa akin ng Diyos, ito'y kaligayahan ko. Pero nung nagkasakit siya, sabi niya, Father, salamat po, nais ko pong ipaalam sa iyo na ako po'y may cancer, pero nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron po akong maiaalay na sakripisyo sa Kanya sa pamamagitan ng aking pagkakasakit. Blessing. Bakit? Ang pakikibahagi sa pagsasakripisyo, pag-aalay ng sarili ng isang naglilingkod sa Diyos ay patuloy at walang hintong pagpapasalamat. Isang pari po namin, nung siya nasa infirmary, sabi niya, you know, Benny, I thank the Lord I have brain tumor. Isang pari rin namin,
isang Jesuit priest. Pag pumupunta ako doon, ang saya. Sabi niya, bakit ako malulungkot? Ito na yung bahagi ng buhay na kailangan kong ialay para sa Diyos. Meron po isang pariri namin. Sabi niya, si Father Al Nudas, professor po siya sa UP Diliman at nagtuturo rin po siya sa Ateneo. Naging professor ko rin nung ako'y nagsisimula pa lang mag-aral. Sabi niya, Benny, ipagdasal mo ako, meron akong bone cancer. Sabi niya, I thank the Lord for the gift of cancer. I thank the Lord for this special gift. Sabi niya, special gift that I would be offered this to the Lord for the salvation of souls, para sa pagbabago at kaligtasan ng mga makasalanan. So role po natin ito, mga kapatid, role. Papel natin ito. Ang sino mang tagasunod po sa ating poong Jesus Nazareno ay may tungkulin na mag-alay ng kanyang sarili bilang kabahagi at kabuuan ng misyon ng poong Jesus Nazareno na makapagligtas ng mga makasalanan. Kaya sasabi po, huwag kayong mamili, Lord, bigyan mo po ako ng ganito. Lord, tanggalin po ninyo ito. Lord, hindi ko na po kaya. Imbes na gano'n ay magpasalamat. Mga pasyente po, pag pinapatawag po ako ng doktor para kausapin ng kanilang mga pasyente, sinasabi ko po ito. Meron yun talaga intense pain. Sabi, Father, tulungan mo po ako na mahimasmasan itong pasyente. So wala nang ginawa kundi magsisigaw mula umaga hanggang gabi. Agay, 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 aray, aray. Ano ba ito? Sabi ko sa kanya, mga isang oras at kalahati ako sa kanya nagkausap. Sabi ko, baliktadin mo ngayon, ha? Di ba, Katoliko ka? Opo, Father, naglilingkod po ako sa simbahan. Taga saan ka? Sa Visayas area po. Sige, ganitong gawin mo ngayon. Baliktadin mo lahat. Yung pinakamasakit na nararanasan ngayon, doon sa cancer mo, sa pelvic mo, kasi nakatagilid siya, sumigaw ka, Lord, thank you po sa pain. Thank you po, daghan salamat kayo, sakit kayo. Marami pong salamat. After several hours, di bumalikli ako. Sabi niya, Father, alam mo, tinanggap ng Diyos ang lahat. Kasi sabi ko, thank you po, Jesus. Salamat po sa lahat po na nararamdaman ko ngayon. Sabi ni pagkaloob ng Diyos, kinukuha. Inialay ko po. Ibig sabihin, iyon ay isang panalangin na makapangyarihan ng pag-aalay ng lahat ng ating nararamdaman. Kaya sinasabi po, kung ikaw'y sambahin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong lakas, buong katawan, buong espiritu, kabahagi ng iyong buong pagkatao, anuman na meron ka sa pagharap sa iba't ibang mga problema, tinatanggap ng poong Jesus Nazareno. Kaya nga po si Jeremias, sa kanya, hindi siya pinakinggan, pero andun ang Diyos. Hinangaan siya. Pinagtatawanan siya sa kanyang pagpapahayag ng salita. Nirereklamo niya, sabi niya, ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, hindi ko kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Kasi sabi niya, parang naabandonado siya dahil sa paghahayag ng salita ng Diyos at siya'y nanatiling tapat sa kabila ng kanyang lahat ng mga dinaanan. Sa lahat ng mga sakit, lahat ng mga insulto na kanyang naharap, ay nanatili siyang tapat. Nanatili siyang dala-dala niya ang ningas ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Kaya tayo pong lahat, inaanyayahan ko po kayong lahat na ganito ang gawin natin, ganito ang buhay na dapat nating sundin. At sinasabi po ng Panginoon,
at sulat ni San Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.